Okay, magandang umaga po sa ating lahat. O yan, maganda pala dito. First time ko kasi makatayo dito na nagsasalita in behalf of our mga pastors na nandirito. At nakita nyo naman kanina yung nag-preside. Sinabi niya ako daw yung pinakagwapo. Naniniwala ba kayo doon? Ako hindi ako naniniwala kasi andito pa yung mga pastors natin, nakakaya naman sa kanila. Oo, kasi kanya kasi asawa ko yun, siyempre wala nang iba. Pero ako sa mga ganyang bagay, layo muna natin yung ating pag-uusapan sa topic. Mga ganyan sinasabihan ka, ikaw ang pinakagwapo, pinakamaganda, okay naman yan. Pero tanggapin natin ang katotohanan na binubola ka lang naman talaga. Para hindi ka na masaktan. Oo. So, ganoon naman po talaga yon. Sinasabi lang yun para sa paningin niya. Pero actually, meron talagang mas gwapo sa iyo, mas maganda sa iyo. Huwag ka nang umasa na ikaw ang pinaka sa lahat. Kasi pag nakita mo yung ganung bagay, at least tanggap mo na sa sarili mo na hindi talaga ikaw yung pinaka. Pero dahil sa hindi ikaw ang pinaka at ikaw ang pinili, doon nagkakaroon ng distinction. Na dahil may mas gwapo sa iyo, may mas maganda sa iyo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang pinili, ayun na talaga ang totoong blessing. Amen? Ganon din naman si Lord sa atin. Pero tandaan po natin, we are the best and the eyes of our Lord. Kasi sinabi niya, at ginawa niya ang tao. At sabi doon sa last verse na sinabi niya, and it was the best. Ang mga ginawa ni Lord sa buhay po natin, maging tayo sa paningin ng Diyos, we are the best of the best. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Paniwalaan nyo na yan. Kasi kahit tumingin ka sa kaliwat ka na at medyo alanganin ka, Lord, ikaw ba talaga ang naglikha sa amin? O baka nasalisihan? Nasalisihan si Lord nung ginagawa. Pero actually, si Lord talaga ang may gawa sa atin. Amen? Okay. Tuloy tayo sa ating pag-uusapan. Actually, ngayon po, ako po yung na-assign ng ating pastor sa kadahilan ng mamaya, sasabihin niya siguro. Kaya iiksian ko lang ang aking preaching. At lagi naman po akong maikli lang talaga mag-preach. Hindi ako nag-preach ng mahaba kasi yung mahaba daw mag-preach ay hindi na pinapaulit. Totoo ba yun? Para paulitin ka mag-preach, maikli lang. Anyway, kasi di ba, statistically, yung nalalaman daw ng tao ay yung na-absorb ng mga tagapakinig is only siguro kung mga 3% lang naman yata ng 100% na sinabi ko. Isa lang ang matatatak diyan sa inyo, sigurado yan. Kaya yung 3% na yan, huwag nyo nang tutulugan. 3% ang nga lang yung makukuha nyo, tutulugan nyo pa. Sayang naman. Sayang pamasahe, sayang ang bihis nyo, sayang lahat ng effort nyo kung ma-miss out nyo yung 3% na ibibigay sa inyo ni Lord ngayon. Pero kung handa ang inyong puso, sabi ng Psalms 82 yata yun, hindi ko maalala. Sabi doon, open your mouth wide and I will fill it. Nakabase ang ating Panginoon sa laki ng pananampalataya o sa laki ng ating lalagyan. Hindi siya nakabase actually nakabase si Lord sa kaya niyang ibigay. Kasi sabi na ng Philippians 4:19, di ba? Buhat sa kanyang kayamanang hindi nauubos. Ang kayang ibigay sa atin ni Lord ay unlimited. Nalilimitahan lang ito nung kaya nating tanggapin. Kaya sabi ni Lord, ibuka mo ng malaki para yun ang pupunuin ko. Amen? Kayang ibuo sa atin ni Lord ang lahat. Kaya lang malulunod ka kasi hindi mo kaya. Kaya sabi ni Lord, lakihan mo. Yung ating pastor, nung nakaraan, si Pastor Reden, sabi niya, enlarge our borders, enlarge our territories, enlarge na natin ang lahat sa atin. Kasi kayang punuin ni Lord ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Amen? Kaya open your mouth wide. Yun ang pangako sa atin ng Panginoon ngayon. And He will fill it. Sinong gustong mapuno sa oras na ito? Dagdagan nyo yung 3%. Gawin nyo mga 10.
20, 30. Kung kaya nyo 100%, very good. Kung gusto nyo 100%, record nyo na lang. Oh, may live naman tayo. Actually ako, pag nagpipreach po ako, pinaparecord ko sa asawa ko. Ngayon may live na. After nung preaching, pinapakinggan ko po yan mga 3 to 4 times. Kasi inuulit-ulit ko siya. Kasi kahit ako nabibless ako sa ano. Nasabi ko ba yun? Ang galing naman. Kasi dito po sa pulpit, extempo po yung aming preparation ay ang aming pag-release ng word. Hindi po ito yung basta nakasulat na kung ano yung nakasulat. Kasi minsan may sinasabi si Lord na eventually nasasabi namin na parang dumaan sa Holy Spirit na kami mismo ay nagugulat, uy, wow, what a revelation. So ganun po yun. Kaya pinapakinggan ko ulit yung mga preaching. Kasi ako, kung titingnan nyo po yung aking outline, kung babasahin ko po ito, wala pang 1 minute, tapos na kayo. Ito lang po ang aking outline. Napakakonti. Kaya, guide lang naman po ito ng aking topic. Pag sinabing guide is, hindi tayo mawala sa pag-uusapan natin. Na hindi ako nagsimula sa norte, magtatapos ako, nasa Mindanao na yung usapan natin. So, focus tayo kung sa norte tayo mag-uusap. Okay. Our topic for today is about living sacrifice. Living sacrifice, the living sacrifice. So, ilabas muna natin ang ating text. Sabi diyan sa Esther 4:13-16, at sinabi ni Mardoqueo kay Esther, huwag mong isipin na ikaw lamang ang makakapagligtas sa lahat ng mga Hudyo dahil ikaw ay sa palasyo ng hari. Kapag ikaw ay tumanggi sa oras na ito, may ibang paraan ng Diyos upang iligtas ang mga Hudyo. Ngunit ikaw at ang pamilya ng iyong ama ay mamamatay. At sino ang makakakalam? Baka naman kaya ka naging reyna ay para sa ganitong pagkakataon. For such a time as this. Sumagot si Esther kay Mardoqueo, ipagbigay alam mo sa lahat ng Hudyo sa Susan, na mag-ayuno sila para sa akin. Huwag silang kakain o iinom sa loob ng 3 araw, gabi at araw. Ako at ang aking mga alila ay mag-aayuno rin. Pagkatapos ito, pupunta ako sa hari kahit labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay ako. Okay. If I perish, I perish. The living sacrifice. Ayun yung po yung ating title. Alam niyo, bilang as being a Christian, lahat po tayo dito ay naniwala sa promise ni Lord. Sa promise ng magandang buhay, sa promise ng kagandahang, mapapaganda ang ating buhay. Yun po yung promise na pinunta natin dito. Sino yung pumunta dito na nagtumanggap kay Lord para maghirap o maging masalimuot ang buhay? Di ba? Wala namang ganun. Ang saya-saya ko na. Ano kaya mag-born again naman ako para magulo naman ang buhay ko? Wala namang ganun. Di ba? Kaya tayo tumanggap sa Panginoon because the promise of good life, a peaceful life, a loving life, lahat merong wealth, merong health, merong peace, lahat na. And to sum it up, ang ibig sabihin nun, all is well. Di ba? All is well, all is well. Ayun ang pagiging Christian. Yun ang pumasok sa ating mga kokote. Na pag ikaw ay naging born again, all things will be well. Pero parang na-scam yata kayo. Na-scam ba tayo? Hindi naman, di ba? Actually, totoo naman po yun. All is going to be well. Hindi sinabing all is well. Going to be well. Sabi ni Lord, all things work together for good. Lahat ng mga nangyayari sa atin, pangit man, maganda o pangit, it's all for the good. Kaya all is going to be well. Yun po yung promise ng pagiging Christian. But today, sa nakakita natin sa buhay po ni Esther, isa si Esther sa mga napili, kung alam po natin ang buhay niya. Sino nakakakilala kay Esther? Hindi po siya yung anak ni Apostle. Si Esther po yung nasa Bible. Sino nakabasa ng book ng Esther? Okay, 500. Wala, very good. Ayun gusto ko sa inyo eh. Pag mga ganyang usapan, hindi kayo attentive.
Kasi malulugi tayo kung nakabasa kayo na lahat eh. Buti na lang kasi pag nasabi na, siyempre, papalagan mo na eh. Ako, nabasa ko na. Sino pang hindi nakakakilala kay Esther? Yung kakilala lang, kilala, kahit hindi nabasa, nakilala nyo na, si Esther. Okay, marami naman dito nakakakilala kay Esther. Kasi hindi ko na po kayang pwedeng basahin yung book ng Esther para makilala natin si Esther. Kasi kung hindi po natin kilala si Esther, baka mahuli kayo sa klase. Kasi dito po, alam niyo po sa klase, at least dapat may glimpse ka ng inyong lesson para nakaka-relate ka sa subject. Kasi pag pumunta ka doon, saka ka lang mag-research, sino ba to? Yung mga klase mo, nakakasagot na, ikaw pa, titingin-tiking pa lang. Alam nyo sa school, 2 lang po yung nakakapasa na magaling. Ay, nakaka-score ng mataas sa klase. Yung isa, matalino. Yung isa naman, matalinaw. Ay, matalinaw. Magaling mangopya. Nakakakopya yan ng nakaka-score ng mataas. Sila lang po yung mga 2 tao. Kaya dito, para wala kang makopihan dito sa katabi mo, kaya dapat nag-research din tayo. Yan, maging matalino tayo pagdating sa Word of God. Amen? Para hindi tayo nauhuli. Okay. Yan po ang buhay ni Esther. Si Esther po, to sum it up, hindi ko na kasi babasahin kasi maraming chapters ang Esther. Si Esther is napili bilang isang Jew na napili sa pageant para maging reyna. Kasi itong si Artaxerxes ay yung reyna na nagpasaway, kaya nag-decree ang hari na palitan. O kaya nagkaroon ng pageant. So di ko alam kung dito nagsimula yung beauty pageant. Kaya dahil sa pagsunod ni Esther sa kanyang mga mentors, tutors, at dahil na rin sa plano ng Diyos sa buhay niya, siya po ang naging reyna. And then, dumating sa point na naging reyna si Esther, ang nag-alaga sa kanya ay ang kanyang tiyuhin na si Mordecai o si Mardocheo. And then, dumating sa point na kinainggitan ang mga Israelites ng isang taong si Haman. Si Haman naman po, siya yung taong binuhay, ay yung descendants ng taong binuhay ni Saul, ni Haring Saul. Ang sabi ng Diyos kay Haring Saul, patayin nyo lahat, lipulin nyo, walang ititira. Bata, matanda, may ipin o wala. Lahat papatayin, pati mga hayop. Kaya lang ito si Saul sumuway sa utos ng Diyos. May mga binuhay siya, may mga kinuha siya, at hindi siya sumunod sa Diyos. At yung reyna nakatakas. Yung reyna na yon, buntis pala nung nakatakas. After how many years, lumabas po yung anak ng reyna at ito yung sa buhay ni Haman. Sabi ng batang ito, gagantihan ko kayo. Uubusin ko rin kayo. Kita mo yan? Sa maling pagkakamali natin pala, binabalikan pala tayo. At kung ano yung bigat na utos ni Lord para tanggapin mo yon, natin ang kanyang salita, ibabalik din pala sa atin yon. Isipin mo yan, uubusin ni Haman lahat ng Jew at nagkataon si Esther ang reyna at nabalitaan ito ni Mordecai. Ayun nga, binasa natin. You are called for such a time as this. Mag-ano ka sa hari, makiusap ka, na ganito ang sabihin mo na may papatay sa atin. At ganito, may maling accusation. Sabi ni Esther, hindi pwedeng basta-basta na lang dumulog sa hari. Kasi pag dumulog ka ron, na hindi ka pinapatawag, tegok. Pero sabi niya, kala mo ba, pag hindi ka maliligtas ka, mamamatay ka rin. Kaya sabi ni Esther, sige, ipanalangin niyo ako, mag-ayuno tayo, mag-ayuno rin kami. Pupunta ako sa hari, patay kung patay. And the rest is history. Inano nga siya ng hari, kinalugdan siya ng scepter at niligtas siya at namatay si Haman. Si Haman yung nabitay, nagilutin. So, yun po yung kwento. Okay. Yan po yung buhay ni Esther.
And our topic today is about living sacrifice. Parang medyo malayo. Pero actually, dahil ito yung inano sa akin ni Lord, in-impress, nung kanina kasi habang nagme-meditate ako, sabi ko, Lord, ano ba ang gusto mong sabihin sa amin? Na maari na parang maaring ano namin, yung maging lalakaran namin sa mga susunod na oras o na panahon ng aming buhay. And then sabi din ni Lord sa akin, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Tapos pinalalim niya pa yun ng konti sa buhay ko. Parang mas lalo ko siyang naintindihan, Lord, ito ba ang ibig sabihin ng living sacrifice? So, nakita ko sa buhay ni Esther, isa lang ito sa example ng living as sacrifice. Pero, tandaan po natin, sa title pa lang it is oxymoron or paradox. Ang word kasi na living sacrifice is magkalaban po yan. Living is mabuhay. Sacrifice, in the Bible, pag sinabing sacrifice, mamatay. Walang sacrifice na hindi po namamatay. Pero sa ating title, sinabi doon, living sacrifice. Buhay na patay. Buhay na handog actually. Pero ang handog kasi pinapatay. So mamaya, pag-usapan natin yan. Meron pong akong 3 points na gustong sabihin sa atin. The first point is living for a cause. Okay. Si Esther po, ay isa po dito. Nabuhay si Esther for a cause. Hindi niya alam, sabi nga ni Mordecai, you are called for such a time as this. Mayroong cause kung bakit pinaganda ni Lord ang buhay ni Esther. May mga Esther ba dito na gustong pagandahin ni Lord ang buhay? Na kayo ay haharap at maglalakad sa dambana ng Panginoon at pipiliin kayo ng hari? Gusto ko siya. Gusto ko siya. Gusto ko ikaw, gusto ko ikaw. At pag pinili ka ng Lord, boom, instant. Magiging mamumuhay reyna ka. But, tandaan po natin, you are called for such a time as, di ko alam kung anong purpose. There is a cause. Kung bakit ka narito ngayon, kung bakit ikaw ay tinawag ng Panginoon, gustong pagandahin ang buhay, gustong ayusin ang pamilya, gustong pagandahin ang mukha, gustong ayusin lahat sa iyo, because for such a time, for a cause. Tandaan po natin yung cause. We are living for a cause. Lahat po ng bagay binibili natin for a cause. Di ba? May nagbenta na ba sa inyo ng t-shirt? For a cause po, for a cause. Bakit ang mahal? For a cause nga eh. Ang bentahan ng t-shirt ay 100 lang. Binenta sa'yo, 500. Bakit 500? Hindi, for a cause kasi. May dahilan kung bakit ka bumibili ng mahal. Ganon din naman si Lord. May dahilan kung bakit gusto ni Lord pagandahin ang buhay mo. Sabi ng Jeremiah 29:11, alam po natin, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. That is the plan of God. Plans to give you a hope and a future. That is the perfect plan of God. And you are called for the plan of God. To prosper. Called to prosper. Tinawag tayong lahat para maging masagana at mabuhay ng matiwasay. Yan po yung katotohanan. Wala dito sa atin tinawag ni Lord para maghirap. Yan po yung katotohanan. Ang sinasabi ko, yung katotohanan. Hindi po facts. The truth. Pag sinabing truth, hindi po yung totoo yung mga naririnig mo na, ay, hanggang dito na lang tayo. Ano po yan? Maaring facts yan ang buhay mo. Hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakapagtapos. Yung tatay ko ganito, yung nanay ko, that is facts ng buhay po natin. Hindi siguro ako hindi nga ako sa interview makapasa. Paano pa ako yayaman? Paano ako magkakapera? Paano ako magiging ganito? Paano ako makakapasa? That is the facts of your life. But that is not the truth. Sabi ni Lord, I am the truth. Kung ano ang sinabi ko, that is the truth. Kaya pag sinabi ni Lord, I have plans to prosper you, and that is the truth.
Hindi nangangahulugan niya ng facts. May facts ang buhay mo, but the truth stands. Amen? Ang truth ay kung ano ang sinabi ng Lord sa buhay mo. Panindigan mo yan. Hindi si Lord, wala si Lord pakialam sa facts ng buhay mo. May facts ang buhay mo. Pag sinabing facts, yung mga totoong nangyayari kung ano nakikita mo, that is facts. But the truth, what is the truth? Sabi ni Lord, I have planned to prosper you and not to harm you. Kaya yung mga nakikita natin, sabihin mo sa mga nakikita natin, sinungaling ka. Huwag yung katabi mo, yung mga sitwasyon ng buhay natin. Sinungaling ka, kahirapan. Sinungaling ka, kasakitan. Sinungaling ka, karamdaman. Because I know the truth. I am healed. I am strong. I am healthy. I am smart. And that is the truth. It is what the Bible says. Amen? You are called to display. Sabi ng 1 Peter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Sino yung nakakakuha ng word nito? Tanggapin nyo nga yung word nito sa buhay nyo. Ulitin ko ha, you are a chosen people. Sino yon? Nako, kunti lang. Dapat kasama kayo dito. Kasi pag hindi, nako, may miss out nyo yung word, the truth of God sa inyong buhay. Ulitin natin. O kundi ilagay mo yung pangalan mo dyan. Okay, ready ha? Yung you, gawin mong I. But I am. Okay, 1, 2, 3. But I am a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that I may declare the praises of Him who called me out of darkness to His marvelous light. Ikaw po yung sinasabihan niyan ni Lord, ni Paul. Ikaw yan. But you are a chosen. Sa dami-dami ng tao sa Bagong Silang, sa dami ng tao sa Sauyo, sa dami ng tao sa Pilipinas, ba't ikaw ang nandito? Kasi nga, pinili ka nga. Kulit mo na mali. Sa dami ng tao dyan nasa baba, na naglalakad dyan, may mga nasa McDo, may mga nasa dito, may mga nasa SM, pero andito ka kasi nga pinili ka nga. Amen? You are a chosen people. Holy nation. Yung matindi, special. Wow, special possession. Alam niyo, sa mga bahay po natin, may tinatawag tayong mga treasure. Tinatago po natin yan, iniingatan, ayaw ipagamit sa iba. Because that is a special possession. Kaya ka hindi masyadong nagagamit siguro sa mga kung ano saan-saan. Tinatago ka ni Lord kasi because you are special. Sabi nga na set apart for me. Yan. Pag sinabing set apart, maging holy. Kaya tayo pinagiging banal kasi special ka nga. Set apart for me this person because may paggagamitin ako sa kanya. Special kasi. May declare the praises of Him. Ito yung called to display. To declare the praises of Him who called us out of darkness into His marvelous light. Hindi po ikaw tinawag para lang mag-okay ang buhay. Tinawag ka para ipag-display ang buhay mo. Amen? You are called for testimony. Kaya inaayos ni Lord ang mga buhay natin because gusto ni Lord iparada si Kuya Roger. Wow, ito si Roger dati, ngayon, tingnan nyo naman. Ito, sino pa ang gusto iparada? Si Ate Mi. So, si Norman, si Arman. Gusto ka iparada ni Lord. Kasi kaya ka nga, you are called to be displayed. Amen? Kaya sabi ni Pastor, di ba, noong kanyang preaching, hindi nagsisindi si Lord ng liwanag at itatago sa ilalim ng ng silong. Kundi, pagkasindi niya, inilalagay niya ito kung saan matatanglawan, may ilawan ng marami. Kaya ka inaayos ni Lord ng buhay mo para hindi ka basta lang. Ipapakilala ka ni Lord sa karamihan. Na pag lumalakad ka pa lang, ito si ganito. May ginawa ang Lord sa buhay niya. Gusto kong maging siya. Gusto kong matularan siya. Kasi nga, display ka eh. Di ba, pag nagdi-display tayo, pag sinabing di-display dyan, may dating. Pumunta kayo sa mall. Pag ang naka-display pangit, hindi papansinin. Pero pag, actually, ang mga dinidisplay, maganda. Kaya nga display eh.
Kaya pag dinidisplay ka na ni Lord, ibig sabihin gumaganda ka na. Sino dito yung dinidisplay na ni Lord? Kaya magpa-display ka. Yan, yung asawa ko, tanggi ng tanggi. Na, ayoko talaga pag-preside. Di ko alam kung ilang beses na tumanggi kay Mami Muyi. Yan, dinidisplay ka nga eh. Kaya pag inaasahin kayo dito, go! Kasi dinidisplay ka na ni Lord. Something in your life is going to be naaayos. Okay? Gumaganda. Nag-i-improve, kaya ka dinidisplay ni Lord. Okay? Your time will come. Kaya yung mga medyo hindi pa na-display, magpahubog lang kayo ni Lord. Tatawagin at tatawagin ka ni Lord out of darkness into His marvelous light. Amen! Okay. Okay. Bilis lang to. Pangalawa, handling the cause. Una, living for a cause. Pangalawa, handling the cause. Paano ba natin hinahandle yung cause na binigay sa atin ni Lord? Actually, wala akong nakikitang verse na kung paano hinandle ni Esther kung bakit siya naging reyna at bakit siya nagningning. Nakita ko lang ito sa Luke chapter 16, verse 9 to 12. Sabi doon, basahin nga natin Luke chapter 16. Actually, ito yung passage ni Lord, turo ni Kristo tungkol sa isang mabuting katiwala. I tell you, make yourselves friends by means of unrighteous mammon, so that when you fail, they may receive you into the eternal tents. Tama yon? He who is faithful in very little is faithful also in much. He who is dishonest in very little will also dishonest in much. If therefore you have not even faithful to the unrighteous mammon, who will commit to you trust the true riches? Tandaan po natin, who will commit to your trust the true riches? Ang sinasabi po ni Lord dyan, yung true riches. Ang riches po na sinasabi ng Bible dyan is versus true riches and mammon, the money, yung worldly wealth. Sabi dito sa 12, if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? Ang sinasabi lang dito sa akin ni Lord, maging trustworthy tayo. Kung bakit si Esther napili siya, because he is trustworthy. May mga bagay na ibinigay sa kanya si Lord, in-improve niya. Pag sinabing pagandahan, ay nagbunot talaga siya ng kilay. Hindi yung, ewan ko. Pag sinabing maligo, para bumango. Bahala sila, tanggapin nila kung sino ako. Hindi ganun. Ikaw yung mag-a-adjust. That is being trustworthy. Hindi yung nag-a-adjust yung mga tao sa'yo. Yan, entrusted with little. Pag ikaw binigyan ng maliit, palakihin mo. Dati, 2 upuan lang ang napupunasan mo. Gawin mong 5, 10. Oh. Dati, uma-attend ka lang, nalilate pa. Ngayon, huwag ka na malate. Nilalakihan. Amen. That is being faithful with little things. Diba? Dati, nauuna ka. Oh, ngayon, gagawin ka ng usher. Lumalaki yung iyong domain. Dati, paano-ano ka lang. Pakamay-kamay lang sa 2 tao. Nung ginawa ka ng usher, nakamayan mo na lahat. Di ba? Trusted with much. Ganon din naman sa lahat ng bagay. Sa business man yan, sa relationship man yan. Yung kapitbahay mo nga hindi mo makasundo, paano ka pa mag-evangelize? Trusted with little. Iwin mo muna yung kapitbahay mo, iwin mo yung kaibigan mo, iwin mo yung kapatid mo, iwin mo yung asawa mo. Pag nawin mo yan, you will be trusted with much. Kaya mo nang mag-evangelize ng marami. Yan. Sabi ni Jesus, kung hindi mo nga matanggal yung gatahilan dyan sa mata, yung puwing dyan sa mata mo, paano mo matatanggal ang puwing ng kapwa mo? Ikaw muna ang magtanggal ng puwing at makakakita ka ng malinaw. Trusted with little things. Pwede ka sa malakihan. Kasi pag binigyan ka ni Lord ng malaki at hindi mo maayos yung maliit, malaki ang mangyayari. Di ba? Malaki ang fall. Di ba? The higher you fly, the harder you fall.
Pag pinalipad ka ni Lord na pangit ang ugali mo, naku, kawawa ka talaga. Kaya ngayon, inaayos ni Lord yung mga maliliit sa buhay natin. Because gusto ni Lord, pag lumipad ka, walang pipigil sa'yo. Hindi parehas ni Saul na binuhay yung kaya binalikan siya. Yung may tali pala yung si Haman, naku, yung hinila sila ng hinila pababa. Kaya dapat puto lahat, ayusin lahat. That is being trustworthy. And are we a trustworthy servants of God? Tandaan po natin for a cause. Handling the cause. Meron kasing purpose. Mamaya, pag-usapan natin yan. Okay, pangalawa is managing best. Ayusin natin. Dito sa pinag-usapan natin sa nabasa natin sa Luke, itong manager na to, shrewdly, pag sinabi doon, siya ng tuso, naging shrewd. Kasi babasahin natin yung mga verses before that. Yung manager na to actually natanggal. Kasi hindi daw nag-ayos. Pero nung sinabi niya, aayusin ko na. Nung inayos niya, pinuri siya ni Lord. Minanage niya pa rin yung mga bagay na hindi niya ginagawa. Okay, basahin niyo na lang. At sinabi doon, in your wealth, gain friends. Yan. Sa mga bagay-bagay na nakukuha natin, gain friends. Actually, doon sa sinabi doon, ano ba yung verse na yon? Kasi maganda yung pagkasabi doon na ang ating worldly wealth pala, may kaugnayan sa eternal dwellings. Hanapin nyo ngayon, verse 11 yata, 9. Sige, yung Luke chapter 16 verse 9. Mabigat pala yung sinasabi ni Jesus dito, na pag hindi daw na naman natin na ma-manage yung ating mga kaperahan, kung anong, may epekto yan sa ating salvation. I tell you, make yourself friends by means of unrighteous mammon, so that when you fail, they will receive you in eternal tents. The word is eternal. Sa ibang translation, eternal dwellings. May impact yung mga ginagawa natin dito sa mundo, sa pupuntahan natin. Kaya pag hindi natin naayos dito sa buhay natin, ang mga pinapaayos sa atin ni Lord, baka maapektuhan yung salvation natin. Ayun sabi dyan I tell friends by means of unrighteous mammon. Yung mga kapirahan natin, dapat nag-gain daw yan ng friends. Habang yumayaman ka, dapat dumadami yung kaibigan mo. Habang pinaayos ni Lord ang buhay mo, dapat lalong lumalaki ang impluensya mo. Hindi yung habang pinapaganda ni Lord yung buhay mo, nasira na yung relasyon sa asawa, Marami akong kakilalang ganito. Nanalo sa loto. Dati, buong pamilya sila, kumakain, magkakasama. Nung nanalo sa loto, napakalaking premyo. Nagpatayo ng malaking bahay. Nako. Yung asawa, laging nasa sabungan. Yung asawa naman dahil ang lalaki nagpapasaway, nangabit din yung babae. Yung anak, dahil may pera, nambili ng mga drugs. Ubus ang pamilya. Dahil sa pera, nagkaluko-luko ang buhay. Di ba? Mas okay pa sana na hindi naging mayaman. Buo pa sana ang pamilya. Marami sa atin kakilala, di ko alam kung meron dito noon, na nung yumaman, nasira ang buhay. Kaya ayaw ni Lord na mangyari yun sa atin. Kaya siguro hindi pa tayo pinapayaman ni Lord. Kasi siguro, pag pinayaman ko to, hindi ko na to makikita sa simbahan. Sigurado yan. Kaya stay put ka lang muna dyan. At least nung mahirap ka, lagi ka nandito, nagpipray ka, Lord. Magsisimba ako para payamanin mo. Actually, mayaman naman po tayo. That is the truth. Wala ka lang pera, pero mayaman ka. You are defined by your position, not possession. Pag sinabing possession, kung ano ang laman ng bangko mo, kung ano ang meron ka. You are not defined by what you have. You are defined by who you are. And who you are? Tayo ay mga anak ng Diyos. At ang tatay natin mayaman, so mayaman ka. Wala ka lang kasing pera, kaya tingin mo mahirap ka. Pero mayaman ka. Hindi ka lang pinagkakatiwalaan ni Lord ng pera kasi mapapariwara mo eh. Ang ama natin mayaman, hindi niya binibigay sa anak yung hindi niya kayang i-handle.
Parang si Pinpin, yung Prince, yung anak ko, hindi kayo pwede bigyan ng mga libo-libo. Kasi hindi pa nga niya kaya. Mamaya, ma-hold up pa yan, mapatay pa yan. Kasalanan ko pa. Ganon din naman si Lord sa buhay mo. Ibigay sa ni Lord yung milyon na hinihingi mo, babalik ka pa kaya dito sa simbahan? Baka na doon ka na lagi sa may kung saan-saan. Kaya hindi pa talaga. We are defined by our position, not possession. Huwag mong sabihin, ganito lang ako, kasi hindi ka ganyan. You are what you are in the sight of our God. Amen? Okay. Thirdly, the third point is dying for a cause. Sabi ni Esther, if I perish, I perish. Patay kong patay. At dito na sa akin si Lord nang usap. Sabi ng John chapter 10, verse 11 to 13, sabi diyan, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is hired hand and not a shepherd, who doesn't own the sheep, sees the wolf coming, leaves the sheep, and flees. The wolf snatches the sheep and scatters them. Hanggang nun lang ba? The hired hand flees because he is hired hand and does not care for the sheep. Kasi sinasabi ito, ito yung katangian ni Lord sa atin. Pero nakuha ko din yung katangian ni Lord bilang shepherd. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Dying for a cause. Marami sa atin, pumunta lang dito sa simbahan o nakakilala kay Lord para si Lord Insurance Company. Na pag hindi na nakakitaan ng parang hindi na ako yan insured, parang malabo na yata yung kumpanya ni Lord, alis na tayo dyan, lipat na tayo sa iba. Hindi ganon. Sabi niya dito, I am the good shepherd. I will lay down my life for the sheep. Ang sinasabi ko dito, yung mga hired shepherd, pag nahihirapan, umaalis. Pag nakakakita ng problema, umaalis. Lumalayas. Parang si Esther, kung si Esther nakita yung, aalis ako, sabi ni Haman, ni Mordecai, hindi ka pwedeng umalis. Kala mo pag umalis ka, pag tumakas ka, hindi ka hindi mo, tandaan mo, Hudyo ka rin. Papatayin ka rin. But you are called for such a time as this. Ayun sinasabi ko sa inyo, there is a time such, kung ano ang sinasabi ni Lord. At lahat ng mga hired, yung mga hindi totoo na Kristiyano, magkakawalaan. Pero wala nun dito. Kasi ang mga nandito, puro to mga mga matitinding shepherd Pinili talaga ito, kaya kanina nga binasa natin, I am a royal priesthood, a chosen generation. Kayo po yun. Kaya huwag kayong aatras sa laban. Amen? Darating panahon, nakakaharapin natin ang mga wolves ng buhay po natin. Wolves will be roaring in your family, in your business, in your possession. Ang iba sa atin, ayoko na. Bibitawan ko na to. Titigil na ako. Pero sabi ni Lord, hindi. The true shepherd will lay down his life for the sheep. Patay kong patay. Lalaban ko to, patay kong patay. Di bali na. Sira kong sira. Patay kong patay. Tutuloy ko to. Meron ba mga ditong ganyan? O mainitan lang kayo dito sa walang aircon ito, ayawan na, doon lipat na tayo. Ibang simbahan. Ang init doon sa LGGM. Aircon lang ba ang katapat natin? O ano pa, ang katapat ninyo? Bigas ba o ano? Ilalaban ba natin itong patay na kung patay? Ng pananampalataya na to? Ilaban na natin. Sabi ni Lord, yung mga hired ones, pag nakakaharap ng wolves, takbo. Pero ako, hindi. Lumalaban ako, humarap ako. Nilalaban ko ng patayan. Ayan yung magagandang traits na gusto ipakita sa atin ni Lord. Lumabang ka hanggang dulo. Amen? Huwag kayong pumarehas doon sa kakilala ko na Pilipino yata yun. Parang si Juan yata. Yan. In times of sacrifices, nagpe-presenta siya. Mayroong isang lulubog na barko.
Oh, lulubog yung barko. Kailangan po natin mag-sacrifice ng 3 tao. Actually, tinapon na nila yung mga bagahe ng barko. Itapon lahat ng mga bagahe na mabibigat. O pati yung magagaan, lulubog pa rin po kasi ang lakas talaga ng unos. Kwinenta ng kapitan, sige, 3 tao, kailangan mag-sacrifice para ang barko ay hindi lumubog. Hindi pa natatapos yung kapitan magsabi. Bigla nagsigaw yung Japanese. Ano bang sigaw ng Japanese ng mabuhay? Bansay! Sabay talon. Palakpakan yung mga tao. Hero siya. Woo! Tapos bigla naman, habang nagsasalita pa yung kapitan, very good. May tumalon, Espanyol. Ano sabi ng Espanyol? Kalimutan ko yung Spanish. Basta sabi niya, long live, parang gano'n. Sabay talon. Viva Espanya! Sabay talon. Palakpakan naman yung mga tao. Tapos ito si Juan, nandun din sa barko. Ba't ito mga Pilipino na ito makukulit? Sabi niya, mabuhay ang Pilipinas! Sabay takbo si Juan. May dumudungaw dun sa may, na Amerikano yata, yung dumudungaw sa, tinitingnan yung Espanyol. Sabay, takbo sa kanan, sabay sipa dun sa Amerikano. Boom! Laglag ang Amerikano. Yan. Huwag tayong ganyan. Nagpipresenta pero iba ang tinutulak. Lord, Pastor, laban kami dito. Pero, na lang po, kasi busy ako eh. Pero nung presentahan, nandun. Pero nung laban na, iba na ang tinuturo. Huwag po kayong tumulad kay Juan. Okay. Marami pong tao sa Bible na lumaban ng patayan. Sina Daniel, di baling mamatay siya sa lion's den. Si Esther, itong binasa natin, di baling mapatay ng hari. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, di baling masunog sa pugon. For a cause. Tayo, ano ba ang pinaglalaban natin hanggang patayan for a cause? Dapat meron tayong pinaglalaban ng patayan. Ito yung aking, sa akin ni Lord sinasabi sa akin ni Lord. Na pag ikaw daw ay nabubuhay lamang sa isang cause, mababaw, yung hindi ka pa handang mamatay, yung iiwan ka, hindi ko alam na mamamatay pala pag sumali dyan. Di bali na lang. Maraming ganon. Pag buhay na ang pinag-uusapan, aayaw na. So, we must be ready to die for a cause. And more than that, dying for a cause. Iba to living, kanina dying for a cause, ngayon naman, living for a cause. Ito palang mas mabigat. Kala ko yung mabigat na yung dying for a cause, na mamatay ka sa cause. Pero nangusap sa akin si Lord nga sa yung binasa natin kanina, na Romans 12 verse 1 and 2. Sabi doon, I beseech you, therefore my brethren, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual service. Sabi ko, Lord, ano ba ibig sabihin na to? Alam niyo po kasi, nung panahon, pag sinabing sacrifice, pinapatay. Pero ngayon po, iba na po ang sacrifice. Nung panahon ng New Testament, binago ni Lord ang standard ng sacrifice. Buhay na ang mga sacrifice na nilalagay sa altar. Mahirap po mag-sacrifice ng buhay. Kaya ang purpose ng tao, pinapatay yung mga sinasacrifice para hindi pumapalag. Isipin mo, kung ikaw maglatag ng kambing, sunugin mo, at hindi mo pinatay, naku, tatakbo yan. Tupa, kambing, kung ano pa, kalapati, papalag yan, yung manok nga eh. Isipin yung mga baboy na hindi talaga napatay, na hindi nalaslas dito, tapos nung binubuhusan ng mainit, biglang tumakbo. Sino nakakita ng ganon? Iisipin nyo yung living sacrifice. Ikaw na buhay, iluluto ng buhay. At yun ang sabi sa iyo ni Pablo, offer your bodies as a living sacrifice.
Kaya tayo dumadaan sa napakabigat na kung ano-ano sa buhay po natin. At ang iba sa atin, pag nainita na, alis na kaagad, ayoko na dito. Sabi ni Lord, offer your bodies as living sacrifice. Mainit po yung paglilingkod sa Diyos. Mainit, masakit minsan. But God says, endure it. Actually, meron pa tayo isang verse dun sa isa eh. Philippians 1:21-24. Basahin nga muna natin ito. Kasi meron akong point dito na maganda eh. Meron ba tayo dyan NIV? Kasi hindi ko masyadong kabisado tong web na to eh. For me to live is Christ and die is gain. But if I live on the flesh, this will bring fruit from my work. Yet I do not know what I will choose. Sige. Hanggang 24 po yan. Naghang ba? Okay. If I am to go on a living in a body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know, sabi ni Pedro. But I am hard-pressed between the two, having desire to depart and to be with Christ, which is far better. Okay? Next. Yet to remain in the flesh is more needful for your sake. Dito po naglalaban yung ni Pablo eh, yung isip niya. Kung mamatay ako, okay naman. Pero parang walang pakinabang kung mamatay ako. Kaya parang mas okay sa akin na buhay ako. Ito yung sinasabi na sacrifice ni Paul. Kasi darating po sa buhay po natin, yung mga escapes po natin, hindi na po dying. Sinabi ko kanina sa inyo, dying, di ba? Dying as sacrifice. Pero darating ang panahon, that dying is comfort, hindi na sacrifice. Di ba? Kaya marami sa atin nagpapakamatay. Kasi pag nahihirapan na, magpapakamatay na. Because dying to them is comfort. Pero sabi ni Paul, hindi. Minsan ang dying ay kailangan i-sacrifice to be living. Kasi may pakinabang na buhay ka, parang si pastor. May pakinabang na buhay siya. Kaya pinabalik siya ni Lord. Dying ay hindi na po option kay Pablo. Gusto ko sanang mamatay na. Kaya lang, wala na eh. Wala na akong pinaglalaban kung patay na ako. Hindi parehas ni Daniel na kailangan ilaban ng patayan. Si Pablo wala nang ilalaban na patayan. Kailangan ilaban niya ng buhay. Kaya nga sabi niya, living sacrifice. Mas mapapakinabangan ka kung buhay ka. Kaya ilaban mo ng buhay ka. Ayun sinasabi ng Romans 12:1 and 2. Offer your bodies as living sacrifice. Mahalaga na buhay tayo dito sa lupa, alang-alang sa cause ni Lord na ibinigay sa atin. Huwag mong tatakbuhan. Amen? Walang ayawan. This is the cause that God gave us. Ilaban po natin as living sacrifice ang ating mga katawan. Tutuloy ko to Lord, patay kong patay. Pero wag naman kaagad mamatay. Lord, pagod na ako, patayin mo na ako. Parang si Isaiah. Lord, kuhain mo na ayoko na, ang kukulit nila. Wala nang naniniwala sa iyo. Ako rin, kuhain mo na Lord. Hindi. Alam mo, may nabuo akong kasabihan. Death in the miserable is tawag doon? Kalimutan ko tuloy. Parang rest. Rest ba? O parang takbuhan niya. Option ng miserable, yung heaven. Heaven sa miserable ay option niya sa kanyang rest. Yan. Parang escape niya. But to the
yung mga faithful ones, heaven is a reward. Kaya, maaring may pagtingin tayo sa heaven na dalawa. Si Pablo, ang tingin sa heaven is reward. Well, tatanggap naman lang ako ng reward doon. Dito may magagawa pa ako eh. So, sa mga miserable naman ang buhay, gusto ko nang mamatay, Lord, kuhain mo na ako. Huwag mo na, ilaban mo pa. Tingin mo, hirap na hirap ka na ba? Hindi na mangyayari sa iyo ang mga sinasabi ni Lord. Ilaban mo pa, kaya mo pa yan. O, sabi nga ng Bible, ang Diyos ay matuwid. Hindi niya ibibigay sa iyo ang mga bagay na hindi mo kaya. Kaya binigay niyo sa iyo ang mga bagay na yan. Kasi, kaya mo yan. Di ba? Pagtingin mo ang bigat-bigat ng problema mo, magsaya ka. Kasi dahil sa bigat ng problema mo, tingin nila hindi nila kaya. Pero ikaw kaya mo. Ibig sabihin, mas pinagkakatiwalaan ka ni Lord sa problema na yan. Kasi kung ibigay ni Lord yung problema na yan doon sa katabi mo, baka wala na yan, mabaliw na yon. Pero dahil ikaw ang pinagbigyan ng problema na yan, kasi ikaw kasi ang may kaya niyan, ganyan ang tiwala sa iyo ni Lord. Hindi ka bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kaya. Pag binigyan ka niya kasi kaya mo. Yun ang kagalingan ni Lord. At dahil doon, pinagkakatiwalaan ka ni Lord sa mga bagay-bagay na yan. Kaya kaya natin, kayanin mo. Yan, sikuhin mo yung katabi mo, kayanin mo. Oh. Dying for a cause. Okay. At dito po tayo magtatapos. It is easy to quit when things don't go as we thought or as we planned it. But, if we know it's God's plan and purpose, it's worth fighting for and it's worth dying for. Yung sinabi ni Noy sa Pilipinas, the Filipinos are worth fighting for. Worth dying for. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, God's purpose and plans for your life is worth fighting for and worth dying for. Kaya, mamili kayo. Gusto niyo na bang mamatay o gusto niyo pang mabuhay? Either of the two. Kung ang iyong kamatayan ay magbibigay ng glory kay Lord, mamatay ka na. Pero ang iyong pagkabuhay ay magbibigay ng glory kay Lord, huwag ka munang mamatay. Kailangan ka kasi ni Lord. Amen? Kaya tayo nandito ngayon, humaharap sa dambana ng Panginoon because God sees something in us na magiging makagamit-gamit pa tayo sa gawain ni Lord. Amen? Kaya, yun lamang po ang aking sasabihin sa umagang ito.